what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, plan, pop it for me. Turn around and drop it for me. Drop it for me. Ngayon nandito kami sa Karagad Ibaba. Imbis na isipin kung ano ba yung mga dapat namin gawin, eto kami nagbubutugan kung ano ba at paano namin simulan ang pag-i-interview. At yun na nga, habang hinihintay namin si Sir Sam, nakaisip na kami kung paano namin gagawin ang aming video. At dahil kami magkakasama at magtutropa kami, naisipan na lang namin na gawing nakakatawa ang aming video gagawin. At napulot na magandang aral sa aming interviewin. Ngayon, magpapakilala kami upang lubusan nyo kami makilala. My name is Melvin J. Sogoni, aka Choi. Ako nga pala si Gabriel Owanya. Ako nga pala si Aides Valenzuela II. Oh, tango naman, sige, may Belmonte. Lumipat ang aming team sa Caridad Ibaba Elementary School. Good afternoon everyone. So for today's video, we're going to interview Sir Sam Inopia Anoche and answer the following question. Hello po Sir Sam. Good afternoon. At nandito po kami ngayon para magbigay po ng hanap po ng sagot sa aming mga katanungan tungkol sa pagtuturo ng PE subject. At ikaw po ang aming napili dahil alam ko po na sasagutin po ang aming mga katanungan at bilang tips para sa guro namin sa mga. So for our first question, sir, why is it important to teach the PE subject in the elementary grades? Thank you for the question. Napaka-ganda ng tanong kasi yung PE, bakit daw importante na ituro din sa mga elementary learners natin, sa mga kids natin, sa mga teachers natin. Sa totoo, yung kasing PE natin is talagang bahagi siya ng curriculum natin. Kahit hindi na pa man, up to this curriculum na ginagamit natin, K-12 curriculum, and doon nakikita natin yung possible na kasunod na curriculum, which is the matatag curriculum. Talagang hindi pwedeng mawala yung physical education. Bakit? Kasi yung physical education ay nagbibigay ng mga learning experiences sa mga bata kung saan matututo sila, mamamotivate sila, okay? May-excite silang pumasok at mag-aral, kung saan makakakuha sila ng iba't ibang knowledge, okay? Mga concepts, tapos yung mga skills. Itinuturo din sa physical education yung values and attitude, okay? Yung ating behavior, kung saan ang bata ay ine-expect natin na matututunan niya kung paano siya magiging physically fit at kung paano siya magkakaroon ng isang healthy lifestyle. Okay? Buhat kasi elementary, yung mga itinuturo sa physical education na dadagdagan lang yan papunta sa secondary, up to college, no? So, connected lagi sila sa mga competencies na itinuturo. Okay, magandang ituro yung PE. Masaya siyang ituro sa inyo, no? Kasi bukod doon, ang dami-dami niyang ini-offer sa bata para ma-enjoy niya yung subject. Okay? Sabi ko nga kanina, nandun yung mga concepts, nandun yung mga knowledge na tinuturo sa bata. Okay? Kung paano siya magiging healthy and physically fit. Nandun yung mga pagtuturo ng iba't ibang exercises. Nandun yung paggamit natin ng mga halimbawa ng Philippine Physical Activity Pyramid. Nandyan yung mga pagkakataon na magtuturo si teacher ng mga iba't ibang mga kasanayan sa mga paglalaro, pagsasayaw, pagkilala ng kanyang kultura sa pamamagitan ng pagsayaw, at iba't iba pa. No? At maganda rin na isabuhay ng bata yung physical education kasi ang isang individual na physically fit, okay, ay makakapag-aral siya ng maayos at makakapagtrabaho siya ng maayos sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Okay? Through that PE, ang dami nilang matututunan dyan, mga enjoyable activities. Okay? Question number 2.
for our second question, sir. What are the things to consider before teaching PE subject? What are the things? What are the things na kailangan natin i-consider bago magturo ng physical education? Number one, dapat ready si teacher. Okay? Ready si teacher, alam niya kung ano yung ituturo niya sa physical education. Dapat ready siya, nabasa niya, o na-experience niya yung ituturo niya. Para yung lilipat ng kasanayan, yung karunungan dun sa bata, ay mas achievable. You know? Kasi alam ni teacher yung kanyang ginagawa. Pangalawa, bago magturo ng PE, dapat beforehand kilala mo yung mga bata. Meron ka ng, kumbaga na profile mo na yung mga bata. Kung ikaw ay subject teacher, nakuha mo na somehow din sa advisor, sino yung mga bata na pwede talaga ng mga ganitong uri ng mga activities para sa kanila. Kasi hindi lahat ng bata pwede mo, lahat kayo, ganito yung gagawin, lahat kayo yung activities ina-expect sa inyo ganyan. Iba-iba. May bata na hindi kaya, yung kanyang health condition, hindi pala kaya. So, you need to know your learners. Po. And then, dapat prepared ka sa mga materials na gagamitin mo. Tuturo ka, wala ka namang ganang materials, mahirap na ipaunawa, lalo na sa mga bata, kung hindi nila on hand na i-experience kung ano yung itinuturo. Oo, magtuturo ka ng sports, magdala ka ng mga equipment. Okay? Oo, magtuturo ka ng dance, magdala ka ng music, magdala ka ng tamang musika dun sa folk dance na ituturo mo. No? Dapat ready yung teacher yun sa mga materials na gano'n. Dapat alam ng teacher na yung ituturo niya. Halimbawa, balik natin sa mga games. No? Huwag nating babago-baguhin yung ituturo. Kung ano yung nasa libro, kung ano yung tamang kasanayan, yun direct ang ituturo sa bata. Kapag mga dances man yan, kung ano yung talagang literature ng sayaw, yun din ang ituturo sa bata. Huwag natin ituro sa bata yung, baka pwede itong sayaw na ito na lang. Dapat siya ay laging nakakonect kayo doon sa curriculum guide na ginagamit, no? Para alam niyo kung ano ang materials, appropriate materials para. So, dapat bago din magturo ng PE, dapat alam nyo before yung session niyo kung ano yung venue na pagtuturuan niyo. Okay? Ito ba ay indoor? Ito ba ay outdoor? Meron bang mga sagabal doon sa doon sa venue ng pagtuturuan ninyo? Kasi lagi natin ito consider pag magtuturo ng PE, though gusto natin enjoyable din sa bata, but we need to secure yung kanilang kaligtasan. No? Kasi baka mamaya, yung palang lugar na yun, hindi sa bata. Hindi appropriate yung lugar, hindi conducive sa learning. No? Yung mga ginagawa pala dyan kung ano, kaya may mga wirings pala dyan na baka makapakan. Napaka-halaga ng venue na pag-session pag-visitor. Yun. Sir, ito naman po yung mga natin katanungan. What are the traits of a good PE teacher? What are the traits of a good PE teacher? Ano nga ba? Pag traits kasi, pag ikaw ay teacher, meron akong tinatawag na personal traits and professional traits. Okay? Pag sinabi natin personal traits, ikaw bilang teacher, personality mo, dapat ikaw ay healthy na teacher, unang-una. Huwag kang papasok sa school nang ikaw ay hindi ready, ikaw ay may nararamdaman, sabi ka naman sa superior mo kasi mahirap pilitin na o ay magturo, tapos bili pa naman kasi hindi ka naman physically fit sa araw na yun. Healthy, dapat si teacher is tawag dito, active. Okay? Dapat siya ay masayahin yung teacher para energetic, kumbaga yung energy ng buong session ay hindi mawala. Sininiwala ko kapag PE, dapat yan ay ang ambience ng iyong tawag dito, klase ay talagang yung energy na andun. Yung excitement, yun na, hindi pwede mawala. So yun, yung healthy, dapat ikaw ay healthy, dapat ikaw ay active, dapat ikaw ay masayahin, joyful, dapat ikaw ay open-minded,
Okay? Sa mga bata. Okay? And dapat siguro yung pag magtuturo ka, nandun yung personality na meron kang strong command dun sa mga bata. Na dapat kapag nagsasalita ka, makuha mo yung attention ng bata, yung boses mo dapat medyo modulated, dapat kinig, kahit nasa dulo ka. Minsan kasi pag nagtuturo ng PE, lalo na kapag sa hall, sa gym, minsan wala namang microphone. So, yung boses mo dapat medyo praktisado ka na medyo malakas. Para pagbibigay mo ng session, ng lesson sa mga bata, kinig. So yun yung aking bahagi ng personal traits. Sa professional traits, dapat ang isang PE teacher sa professional ay una, dapat alam niya kung ano ang kanyang ituturo. Okay? Alam niya dapat yung mga competencies na kanyang ituturo at ihaharap sa mga bata, beforehand dapat naaral. Okay? Hindi yung maharap ka sa mga bata tapos din mo lang mabasahin yung lesson mismo. Alam niya ng bata, ramdam niya ng bata. Kapag si teacher ba ay nag-ready o hindi, pero hindi magsasalita ng mga bata. Lalo na kapag intermediate, ang inyong hinahandle. Dapat kung ikaw ay halimbawa ay mayroong kasanayan na hindi mo gamay, hindi mo alam, bawa inline ka sa sports, tapos yung ituturo mo dance, hindi ka nagda-dance, then pwede kang magtanong, pwede kang humingi ng assistance doon sa mga mayroong kaalaman para doon. Tapos kapag natutunan mo na, kahagyaw, tapos ay nakuha mo na yung konsepto at kung paano siya ituturo, saka mo siya ituro sa mga bata. Okay? So yun, dapat alam yung kanyang ituturo. Pangalawa, dapat yung teacher marunong gumamit ng iba't ibang teaching strategies and approaches. Dapat yung teacher marunong makaisip ng iba't ibang activities na ma-enjoy ng bata. Kasi PE, reality, more on active participation ng bata. And lastly, dapat si teacher marunong mag-evaluate ng kanyang itinuturo. Hindi kasi pwedeng pa-activity lang ng pa-activity, turo-ituro, kung walang evaluation. Pag hindi na-evaluate, hindi natin malalaman, hindi natin ma-assess kung natutunan ba yun. Okay? At iba-iba naman yan ang form ng evaluation. And for sure, alam ba naman na ibahagi na sa inyo. So yun yung aking personal at saka professional traits na ine-expect din pag sa isang PE teacher. Ay, okay, question number ilan yan? So, sorry na mention mo po earlier na kailangan ang PE teacher po ay maraming alam na teaching strategies. So, ito po ang ating katanungan. What teaching strategies or approaches do you apply to ensure the learning of students and make it enjoyable while teaching this subject matter? Teaching strategies and approaches. Okay, ngayon kasi ay dahil nga sabi natin na ang PE dapat sa interactive. At in 21st century learning, ang teacher ay nag-serve lang as facilitators lamang tayo. No? So mas nakikita natin, mas natutuwa tayo kapag yung mga bata natin ang more on gumagawa. Kaya nagpa-facilitate lang tayo. So, sa akin, paborito kong gawin pag ako'y nagtuturo ng MAPE o ng PE, and considering the time na allotted sa aming schedule. Ang PE kasi, 40 minutes lang. So, paano yung challenge sa'yo na ituro yung isang competency para doon sa 40 minutes na yan? So, merong mga teaching styles, teaching strategies and approaches tayong ini-apply. Una, gumagamit ako ng perceptual motor learning. Ano yung perceptual motor learning? Gusto ko nakikita at nararanasan ng mga bata yung direct na nararanasan ng bata.
Okay? Mas madali kasi matutunan ng bata kapag kita nila at saka na-experience nila. Okay? Lalo na sa mga real life situation. Diba, magtuturo ka ng sports, di ba? Yung mga materials, pag yung mga equipment ng laro, paggamit mo. Okay? Yung mga tawag dito, yung halimbawa, magtuturo kayo ng basketball. Ituro nyo yung mga hand signals tayo, pagbibigay ng mga ano sa mga bata. Okay? Yun. Kapag kasi na-experience nila yun, natatandaan nila yun. Okay? At sila rin mismo, makikita natin na i-apply nila doon sa subject. So, try nyo yung perceptual, o yung perception, motor, at learning. Then, nahilig ako sa collaborative learning. Mga group activities, yan. Nahilig ako sa practicum, yan. Okay, kasi isa rin yan sa paraan kung paano ka nag-iiman. Performance task. Napakalaki ng percentage kasi yan pag nag-grade tayo. Okay? Pag nakita nyo kung ilang bahagda niyan sa rating sheet ng bata, talaga dapat performance task. Okay? Pero ako, more on collaboration, group activities. Then, minsan is direct teaching. Lecture, hindi pwedeng mawala. Lecture type ng pagtuturo. Demonstration style o type ng pagtuturo, dapat pwede. No? Kasi halimbawa, magtuturo ka na punta naman tayo sa dance. Halimbawa, para maituro yung dance, pwede mo siyang i-demo muna by figure. Halimbawa, magtuturo ka ng isang Atimonan original dance o Atiman original dance. Kasi ako, pag nagtuturo ako ng folk dance, mas iniuna ko kung ano yung folk dance na meron ng Atimonan bago ako kumuha ng folk dance na nasa ibang lugar. No? So, yun, pwede mo munang i-demo, demonstration style. No? Para bawat figure malaman ng bata, then diretso sila sa pagpe-present ng sinema. Meron yung lecture, maiksi lang panahon yun. Yung demo, maiksi lang din. Pwede mo din ipagawa yung strategy, yung approach, strategy na may ibibigay, na-demo, na-lecture mo na, na-demo mo na, pero yung 40 minutes, hindi naman kaya yun na-present nila, halimbawa nga yung dance. Pwede din yung pag-develop ng kasanayan ng mga bata na pwede siya weekly. Yung medyo mahaba, yung bibigyan mo siya ng time, sila ng time, para ma-rehearse, para ma-practice, para ma-exercise yung isang competency o yung isang gusto mong ituro. Kaya nga yung dance na sinasabi. Para mas makita natin yung kagandahan ng output ng mga bata. Kasi pag paulit-ulit nilang ginagawa, mas natututunan nila. Okay? Pwede din yung tawag dito, reciprocal learning. Pag reciprocal, partner-partner kayo, tingnan mo nga kung paano yung ginagawa ko, i-check mo nga kung paano. Yung bang sila. Iba-iba, sa isang classroom, hanap ko yung partner nyo. Sige, try niyo gawin yung pinapagawa ni teacher sa PE. Tapos may checklist sila. Pag may rubric sila ginagamit, napakahalaga nun. No? And then, mahalaga din sa teaching style and teaching strategy na yun ay yung paggamit ng audio-visual ng mga materials. Okay? Usong-uso na yun ngayon at napapanahon ngayon, lalo pa ngayon ay lahat ay digital na. Minsan mga bata doon na lamang sa kumukuha ng information sa internet, sa YouTube. Maganda yun, pero dapat meron itong follow-up ng teacher. Dapat alam ng teacher kung ano yung sinisearch nila, ano yung pinapanood nila, kung halimbawa gumamit sila ng mga pag-search, pag-research, ng mga audiovisual na materials. No? Pwede din na yung ikaw ang kumuha ng material, ikaw yung magpanood sa mga bata as part of your lesson. No? So, yun yung mga ilan sa mga ginagamit ko ng mga teaching strategies sa mga bata para mas interactive, mas masaya yung class. Okay? Games, actually pwede din pala yung games. Pwede kayong mag-add ng games. Kaso minsan, sa intermediate kasi, pag games ang ginagawa, minsan ay yung classroom management, yung mga bata na saway, na kailangan ay
pag ganun, medyo challenging yun. Dapat si teacher, lahat ng bahagi ng classroom pag nagpag-games ka, dapat linaw. Kaya ako, bihira akong gumamit ng game, pero maganda yan. Kasi ang ginagawa ko is more on performance task, collaborative group activity, daily practice. Paper sensing, kung ano yung kanilang laro. Yun. Sa PE yan. Sir, for our last question. As an experienced PE teacher, what advice can you give to the aspiring educators? Advice, yung sa experience baby, so parang medyo, ano na tayo, matanda na sa service. Anyway, ma-advise ko doon sa mga magtuturo ng PE, tsaka sa mga teacher. I-enjoy yung pagtuturo ng PE para masaya yung learning environment ninyo. Okay? Para interactive sa mga bata. Nakaka-develop tayo ng mga skills ng mga bata. Hindi lang skills, yung behavior and attitude ng mga bata. At lagi nating tatandaan na ang physical education ay kasing halaga ng lahat ng subjects. Huwag nating iisip, PE lang yan. No. Dapat tayo bilang PE teacher ma-realize ng mga bata, challenge sa atin kung paano nila mamahalin yung subject. Kung paano sila ma-excite dun sa subject. Kasi kapag naituro natin siya ng maayos, mas marirealize sila yung halaga. So, enjoy lang, tapos keep on learning. Lagi hindi naman lahat ng bagay alam natin, pero lahat ng bagay pwede natin pag-aralan, pwede natin matutunan. Lalo pa ito ay connected sa ating ibabahagi sa ating mga bata. Always be ready sa pagtutunan and prepare. Okay? So enjoy teaching PE. Thank you so much. Thank you so much. Okay.